Para sa mga lumaki sa pagitan ng dekada 90 at unang bahagi ng 2010s, ang pamimili hindi lamang isang simpleng transaksyon ng pera at produkto. Ito ay isang ritual, isang sining at isang forma ng paglalakbay. Bago pa man naging digital ang lahat ng bagay, kung kailan ang isang pindot lang sa screen ng cellphone ay naghahatid na ng mga kalakal sa ating pintuan, may mga pisikal na espasyo tayong pinupuntahan upang magpalipas ng oras, mangarap at makipag-ugnayan sa mundo. Ang mga tindahang ito na dati laging dinadagsa ng mga tao at naging saksi sa ating pagkabata at pagdadalaga o pagbibinata ay unti-unting naglaho sa mapa ng komersyo ng Pilipinas. Ang Astro Plus ay tinuturing na isa sa mga pinakapangunahing kanlungan ng mga mahilig sa musika at pelikula sa Pilipinas. Itinatag ito bilang isang maliit na negosyo ng pagpaparenta ng mga video na kalaunan ay lumagot na nagkaroon ng higit sa 50 sangay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa loob ng mahabang panahon, ang pagpasok sa Astro Plus ay nangangahulugan ng pagtuklas sa mga bagong labas na album ng mga lokal na banda, mga sikat na pop at K-pop artists, pati na rin ang mga opisyal na DVD ng mga pelikulang Hollywood. Kilala rin ang tindahang ito sa pag-organisa ng mga album launching at autograph signing events kung saan ang mga tagahanga ay nagkakaroon ng pagkakataong makita ang kanilang mga idolo ng malapitan. Gayunpaman, sa mabilis na pag-usbong ng digital streaming tulad ng Spotify at Netflix, unti-unting bumaba ang kita ng tindahan hanggang sa tuloy nitong isara ang lahat ng kanyang mga pisikal na sangay. Kung mayroon mang isang tindahan na naging pambansang takbuhan ng bawat Pilipino para sa murang teknolohiya, ito'y walang iba kundi ang CDR King. Nagsimula ang tatak na ito bilang isang simpleng distributor ng mga blankong Writable Compact Disc o CDR at Digital Versatile Disc o DVDR noong unang bahagi ng dekada 2000 upang matugunan ang pangailangan sa data storage. Sa paglipas ng mga taon, pinalawak nila ang kanilang inventaryo hanggang sa magbenta na rin sila ng mga mouse, keyboard, memory card, appliances at maging ng mga kakaibang gadget tulad ng solar panel at electronic bikes. Ang bawat sangay ng CDR King ay kadalasang nakikilala sa mahabang linya ng mga mamimili na matyagang naghihintay habang sinusuri ng mga empleyado ang mga produkto gamit ang kanilang tradisyonal na mano-manong resibo. Sa pagpasok ng mas murang e-commerce platform at sa pagbabago ng kalidad ng mga inaasahang produkto ng mga mamimili, ang katanyagan ng CDR King ay unti-unting humupa hanggang sa tuluyan na itong magsara. Kapatid na tatak ng Astro Plus, ang Astro Vision ay isa ring higante sa larangan ng physical entertainment retail na nagbigay kulay sa buhay ng mga Pilipino. Bagamat magkapareho ang kanilang pinagmulan at layunin, ang Astro Vision ay madalas na nakikita sa mga mas matataas na uri ng pamilihan at may kakaibang disenyong estetiko na umakit sa mga masugid na kolektor. Ang tindahan nito ay naging tahanan ng mga pambihirang import na album, mga limited edition box set ng mga sikat na serye ng telebisyon at mga premium na kagamitang pangmusika, tulad ng mga headphones at turntable. Para sa mga kolektor noong dekada 90 at 2000s, ang Astrovision ang paboritong tambayan upang maghanap ng mga natatanging kopya ng mga pelikulang hindi basta-basta matatagpuan sa ibang dako. Ang pagbagsak na industriya ng CD at DVD dahil sa mga internet piracy at legal streaming ay naging mitya upang Astrovision ay tuluyan na ring maglaho na nag-iwan na lamang ng mga alaala ng masiglang kalakalan ng musika. Ang Toys R Us ay isang pandaigdigang higante sa industriya ng laruan na nagdadala ng mahiwagang karanasan sa mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga nakatayong malalaking tindahan. Bagamat may mga maliit na sangay pa na matatagpuan sa loob ng ilang partikular na department store bilang mga kiosk, ang kanilang mga dambuhala at orihinal na standalone retail stores ay tuluyan ng naglaho sa merkado. Ang pagpasok sa isang orihinal na Toys R Us store noon ay tila pagtapak sa isang paraiso ng mga bata. Mula sa sahig hanggang sa kisame nakahanay ang mga action figure, Barbie dolls, Lego set at mga board game. Ang pagkawala ng mga nakatayong tindahang ito ay nagalis ng isang pampublikong pasyalan kung kailan ang mga bata ay maaari pang maglaro at mamili ng pisikal na mga laruan. Itinatag noong taong 1976 ng dating radio personality na si Bambi Fonasher, ang Odyssey Music and Video ay naging isa sa mga pinakamatibay na institusyon ng musika sa Pilipinas. Sa ilalim ng pamamahala ng kanyang pamilya noong dekada 90, ang Odyssey lumawak sa higit 100 sangay sa buong kapuluan na nagpatunay sa lakas ng kanilang tatak. Ang kanilang mga tindahan ay madalas na may modernong disenyo, komportableng mga listening station kung saan maaring pakinggan ng mga kanta bago bilhin, at malalaking screen na nagpapalabas ng mga pinakabagong music video. Gumawa rin sila ng mga hakbang upang makasabay sa makabagong panahon sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanilang mga sariling digital portal. Ngunit hindi ito naging sapat upang labanan ang mabilis na pagbagsak ng benta ng pisikal na media. Noong kalagitnaan ng dekada 2010, unti-unting nagwakas ang operasyon ng Odyssey. Sa panahon na wala pang online streaming at cable television para sa lahat,
Ang panonood ng pelikula sa bahay ay dumidepende sa pag-upa ng mga tape at disc at ang Video City ang naghari sa larangang ito. Bilang bahagi ng Viva Entertainment Group, ang Video City ay naging pinakasikat na video rental chain sa bansa na may daan-daang sangay kahit sa mga maliliit na komunidad. Ang bawat miyembro ay may hawak na laminated na membership card na ginagamit upang humiram ng mga VHS, VCD at kalaunan ay mga DVD ng mga lokal at dayuhang pelikula. Ang karanasang pumila, maghanap ng pelikula sa mga stante at ang takot na magbayad ng overdue penalty kung hindi na ibalik sa tamang oras ang tape ay bahagi ng kultura ng pamilyang Pilipino tuwing katapusan ng linggo. Itinatag noong taong 1996 ni John Tan, ang Comic Alley ang naging opisyal na tulay ng kulturang anime at manga para sa mga kabataang Pilipino. Nagsimula bilang isang simpleng kiosk, ang tatak na ito ay lumugos sa higit 22 sangay sa buong bansa dahil sa pagsabog ng katanyagan ng mga Japanese animation noong huling bahagi ng dekada 90 at 2000s. Ang Comic Alley ang natatanging lugar kung saan makabibili ang mga otaku ng mga cosplay costume, weapon replicas, headband ng Naruto, mga figurine at iba't ibang merchandise na may kaugnayan sa anime. Ang formal na disenyo ng tindahan na puno ng makukulay na poster at mga kakaibang gamit ay laging dinarayo ng mga estudyante pagkatapos ng klase. Pero dahil sa pagdami ng mga direktang online importer mula sa Japan at China, pati na rin ang pagbabago ng sistema ng distribusyon ng mga anime merchandise, ang mga pisikal na tindahan ng Comic Alley ay tuloy nang nagsara. Kung ang Comic Alley para sa mga mahilig sa anime, ang Comic Quest naman ang naging santuaryo ng mga taghanga ng Western comic books at mga serye ng Marvel at DC. Nagsimula ang kanilang kwento noong taong 1986 sa isang maliit na sangay sa BF Homes, Alabang, bago sila nagkaroon ng mga tanyag na tindahan sa mga pangunahing lokasyon tulad ng SM Mega Mall. Sa loob ng halos 35 taon, ang Comic Quest ang naging opisyal na takbuhan ng mga kolektor upang makuha ang mga lingguhang issue ng mga imported na comics, graphic novels at mga mamahaling statwa ng mga superhero. Ang tindahan ay hindi lamang naging bentahan kundi isang komunidad kung saan nagtitipo ng mga manunulat, artista at mga tagahanga upang magpalitan ng kaisipan. Noong Oktubre 2020, formal na nagwakas ang operasyon ng Comic Quest. Bagamat ang Netopia ay isang internet cafe chain at hindi tradisyonal na tindahan ng kalakal, ang kanilang mga malalaking standalone branches ay nagbenta ng mga digital na serbisyo, gaming prepaid cards at computer accessories na humubog sa unang karanasan sa internet ng milyon-milyong Pilipino. Itinatag noong huling bahagi ng dekada 90, ang Netopia ang naging pinakamalaking tatak ng internet cafe sa bansa na nag-alok ng mabilis na koneksyon, maayos na pasilidad at formal na serbisyo. Ito ang naging sentro ng cyberculture kung kailan ang mga kabataan nagtitipon-tipon upang maglaro ng mga sikat na online games tulad ng Ragnarok Online, Counter-Strike at Dota o kaya naman ay gumawa ng kanilang mga takdang aralin. Ang paglaganap ng murang personal na computer, ang pagpasok ng mga smartphone at ang pagkakaroon ng murang mobile data sa bawat tahanan ay nagalis ng pangailangan para sa mga internet cafe na siyang nagbunga ng tuluyang pagsasara ng Netopia. Sa bawat pagsasara ng kanilang mga pinto, may bahagi ng ating pagkabata at paglaki ang tila tuloy na rin kinuha ng kasaysayan. Bagamat ang kasalukuyang panahon ay nagbibigay sa atin ng kaginhawaan at bilis sa pamamagitan ng internet, ang tamis ng alaala ng paghihintay sa linya ng CDR King, ang amoy ng bagong disc sa Astro Plus o ang pananabik na makahanap ng paboritong comics sa Comic Quest ay ang karanasang hinding-hindi mapapalitan ng anumang algorithm o digital screen. Ang mga tindahang ito ay mananatiling buhay sa ating mga kwento, bilang paalala na minsan ay may isang panahon kung kailan ang paglabas ng bahay at pamimili ay isang mahiwagang pakikipagsapalaran.